kung mapagbigyan po ako sa executive session po, I'm more than willing po. Mr. Chairman, just short interjection. Yes. Ayun, may binabagit na naman siya na executive session. Ang problema dito, gusto niya magsabi. Subalit, pag nagpapahiwatig siya na may sasabihin siya regarding dito sa ex-PNP chief. Tinatakot ka ba nitong ex-PNP chief? Alice Go? You're asking, dapat sigurado ka. Sigurado ka ba? Your Honor, if ever po na mapagbigyan po ako sa executive session po, sasabihin ko po kung Sinabi sa Senate na mayroong isang dating GPNP na tumulong sa'yo para makalis ng Pilipinas. Totoo ba yun? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, latest update tungkol dito kay dating Mayor Alice Go ng Banban Tarlac. Nako ho, ay mainit na usapin ngayon itong pangalan ng dating PNP chief na tumulong upang patakasin si Alice Go kapalit ng limpak-limpak na milyones. Nako ho, mga kaibigan, wag po kayong alis. Gusto kong ibahagi sa inyo itong latest update tungkol dito sa mainit na usapin na ito, sapagkat ayon dito sa impormasyon na nakuha natin ay gumagawa ng paraan itong si Alice Go. Ito ba ay totoo? Na upang sabihin ang lahat ng kanyang kinalaman tungkol dito sa usapin na ex-PNP official, ex-PNP chief na nagpatakas sa kanya. Subalit nandoon ang takot. Urong-sulong siya Gusto niyan sabihin. Subalit aminit. Pagkalipas ng ilang minuto, segundo, hindi pa nagtatagal, biglang magbabago ang kanyang isip at ang sasabihin niya ay takot na takot siya at mayroon siyang death threat. Nako ho, ito ba ang kinatatakutan na itong isang ex-PNP chief? Tinatakot ba siya ng ex-PNP chief kaya hindi siya makapagsabi ng buong katotohanan? Ano ang nakapaloob dito? Bakit takot na takot siya? Nagbibigay ba siya? Binibigyan pa siya ng takot, tinatakot ng ex-PNP chief? Kaya ayaw niyang sabihin? Ba't sa puntong ito, mga kaibigan, unawain po natin, pakinggan, panoorin itong ibabahagi ko po sa inyong video. Nako, magtataka ho kayo. Nandoon na sa puntong sasabihin niya, subalit ito ang nangyari. Nako ho, kahindik-hindik. Eto, mga kaibigan, Ano ang nagtumulong sa'yo para makaalis ng Pilipinas? Your Honor, yan po yung na-mention ko po na may death threat po. Kaya ayaw ko po pag-usapan po sa public. Saan natin pwede pag-usapan to? Kung ayaw mo din ng executive hearing? Mr. Chair, okay lang po ba? Paalam lang po ako, na-consult ko lang po yung lawyer ko po. Okay lang po. Ayan mga kaibigan, kinukonsult ang kanyang lawyer. At binubulungan ang kanyang lawyer. Ito po ay mainit-init pa na kaganapan ho sa naganap na hearing dyan sa Quad Committee. Mr. Chair, Your Honor, regarding po dun sa na-file po sa akin ng cases po na immigration, I invoke my right against self-incrimination po doon. And regarding naman po doon sa tinanong nyo po sa akin regarding sa death threat po, pinag-usapan po namin ng lawyer, i-consider po namin yung sa executive session po na i-reveal po. Nako,
nag-iba na naman ang isip to. Ay kaya kinonsult niya yung lawyer niya. At nagpapahiwatig nga kanina, nagpaparamdam na sasabihin niya. Kaya lang ay may detriment siya. But kinonsult yung lawyer niya, ay nagiba na po ang tono. Mga mahal kong taga-subaybay. Biglang nagbago na naman ang isip nito eh. Dahil takot na takot. Tinatakot ba ito ng PNP chief? Okay, salamat Mayor Alice. Dating PNP chief, I'm sorry tinatakot ba ito ng dating PNP chief? Mayor Alice, sino ang, kung walang tumulong sa'yo na ex-GPNP, pwedeng malaman namin sino ang naging courage sa'yo o nagbuyo sa'yo, kumumbinsi o nagbigay ng payo para umalis ka ng Pilipinas? Your Honor, for that po, yan po yung pinag-usapan po namin ng lawyer po kanina na sa executive session po. If ever po na mag-run po kami. So kung gano'n, pumapayag ka na magawa ng executive session tayo? Mr. Chair, paalam po ako ulit. Para? Ko po ulit yung lawyer po. Magulo ang isip niya dito eh. Yung mga galawan niyo ay hindi mapakali. Pabago-bago eh. Binubulungan ho ng lawyer kung ano ang gagawin. Kaya nag-iiba ho ang tono. Itong lawyer na ito gustong pabain eh. Mr. Chair, Your Honor, regarding po dun sa magiging safety concern ko po, opo, kung mapagbigyan po ako sa executive session po, I'm more than willing po. Mr. Chairman, just short interjection with this. Ayun, may binabagit na naman siya na executive session. Ang problema dito, gusto niya magsabi. Subalit, pag nagpapahiwatig siya na may sasabihin siya regarding dito sa ex-PNP chief. Subalit, nagbabago ang isip kapag nakausap niya ang abogado at ang sinasagot niya ay meron siyang death threat. Tinatakot ka ba nitong ex-PNP chief? Alice Go? O style mo lang yan? Go ahead, sir. Let's go. So you're asking now this committee to have an executive session with regards to the person that helps you for your escape? Mr. Chair, since regarding po dun sa safety ko po, Kaya nga, tinatanong muna kita kasi Alice Go, alam mo, kung walang basbas, yung sasabihin mo sa executive session, ay mas lalo kang magka-problema. Kung walang saysay kung walang weight, walang bigat, baka si Duan Ren Wu na naman. Tama ho mga mahal kong taga-subaybay. Ay ayon dito kay Congressman Paduano. Kaya kung wala rin saysay ang sasabihin mo at ang ituturo mo lang ay kung sino-sino na mga in-chief, hindi ho siya papayagan nang ika nga po itong executive session. Dahil pag tinatanong ho siya tungkol dito sa ex-PNP ay pag wala ho siyang magandang sagot, pabago-bago at walang sariling desisyon na sagot, bagkos magkukonsult muna doon sa lawyer. Nung una ay magpaparamdam siya, ilang beses siyang napansin dito na nagpaparamdam na kakanta siya, may sasabihin sa executive session regarding dito sa ex-PNP chief. But andahin ho, pag isasalang na siya at tatanungin dito sa mga katanungan para matuklasan kung sino itong ex-PNP chief na ito, ay iba ho ang kasagutan niya. Kaya wala ho siyang sariling desisyon. Bagkus, ang lagi niya sinasagot ay may death threat siya, may pagbabanta sa buhay. Yan. Baka yung pangalan na binigay mo sa Senate. Your Honor, wala po akong binigay na ganung pangalan po sa Senate po. Wala kang binigay na pangalan, so ibibigay mo dito sa amin. Wala po akong binigay po na pangalan po na mention nyo po. Bibigay mo dito sa amin. Your Honor, kailan po ba kausapin ko po yung lawyer po? Tanong ko lang, tinanong lang kita kanina you're asking for an executive session, di ba? Now question, vital ba yun? May bigat ba yun? Baka mamaya, ang sasabihin mo lang naman is, wala rin kwenta. Basta, titinan kita, doon mismo, pagbalik. Nako, maiba-iba ho na ang sagot.
kanina medyo matino pa ang sagot ni Alice ko. Ba't kapag nakakausap po itong abogado, ay nag-iiba ho ng kasagutan sa tindi ho ng takot? Kasi ang lagi niyang pinapahiwatig ay may takot, tinatakot siya, kaya ayaw magsalita. Bagkus meron siyang ibang mga sinasabi na hindi ho na-related dito sa katanungan. Balik dito pa, content na kita. Because you're using our time here. Hindi. Siguraduhin mo muna. Sigurado ka ba? Baka mamaya, sinasabi ko lang sa iyo, kasi if we grant that executive session na you're asking, dapat sigurado ka. Sigurado ka ba? Your Honor, if ever po na pagbigyan po ako sa executive session po, sasabihin ko po kung bakit po ako nagkaroon po ng death threat at paano po nangyari po Hindi, yung question dito, sino? Ang tanong kasi kanina, sino? Ayun, medyo malayo ang kasagutan. Mga mahal kong taga-subaybay, napunta na sa death threat. Ba't ang usapang kanina ay tungkol dito sa ex-PNP chief? Ba't napunta sa death threat? Mr. Kasi Chair, yung death threat, kasi sa totoo lang, Alice ko, kung nagsasabi ka ng totoo, you're a former mayor, dinaya mo na nga kami. Dinaya na. Wala kang tiwala sa gobyerno. Nako, ayan po si mga member ng committee ng Quad Committee na ginigisa ho itong si Alice ko, kung mapapansin nyo ho, ay nagparamdam siya, willing, tungkol dito sa kung ano man ang dapat sabihin niya sa mainit na usapin na ex-PNP chief. Nung una ho, maganda ang sagot, kaya nga papayagan siya sa executive session. But nung ho siya isasalang na at papayagan, ay subalit tinanong ho para magkaroon ng batayan, ay iba ho ang kasagutan. Ito na ho ang kasagutan niya, mga kaibigan, kung bakit nangyari ito. Iba ang kanyang sinagot. Mga kaibigan, eto. Dali lang, ha? Thank you, Mr. Chair. Ang tanong ko po is kay Alice ko. Alice, magandang gabi sa'yo. magandang gabi po, Your Honor. Alice, tatawagin kita ngayon na Mayor Alice ko. Kung ano yung para sa yung titulo, pinaghirapan mo, ibibigay ko sa ngayon na magkausap tayo. Alice, tatanungin kita. Sino ang nag-influensya sa'yo na tumakas ka ng Pilipinas? Your Honor, for that question po, may death threat po na nangyari po dyan sa issue po. Ayaw ko po sana talaga pag-usapan po sa public. Kung ayaw mong pag-usapan sa public, tinanggihan mo kanina yung offer sa'yo. Mga kaibigan, iba na naman ang sagot. At ito ang matinding sagot niya. Itong matutok ko sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Iba-iba ang sagot niya eh. Ito ay ang kasagutan niya regarding ho dito sa ex-PNP chief na di umano ay sangkot sa kanyang pagtakas, pinatakas siya, nakapalit ang limpak-limpak na pera. Ito ang kanyang kasagutan. Ni Congressman Dan Fernandez na magawan tayo ng executive hearing. Regarding po kasi doon, Your Honor, finailan po kasi ako ng Monday po ng immigration case po. Kaya better po sa court ko na lang po anuhin. Okay, sige, mamaya pupunta tayo doon sa court tungkol sa mga pinalit sa iyong kaso. Mayor Alice, sinabi sa Senate na mayroong isang dating GPNP na tumulong sa iyo para makalis ng Pilipinas. Totoo ba yun? Hindi po yan totoo. So, hindi totoo yun na mayroong dating GPNP na tumulong sa iyong tumakas. Kung hindi yung dating GPNP ang tumulong sa iyong tumakas, sino ang nagtumulong sa iyo para makalis ng Pilipinas? Your Honor, yan po yung na-mention ko po na may death threat po. Nako, yan, wala tayo mapipiga. Maganda ho ang simula, nagpahiwatig. Na nagpapahiwatig siyang kakanta at may sasabihin. Ay wala hong nangyari
sapagkat ang lagi niyang kinakatuwiran ay death threat. May takot siya. Sino ang nagtatakot dito? Mga kaibigan, tinatakot ka ba ng ex-PNP chief para hindi mo sabihin ang pangalan at buong katotohanan? Yan po ang malaking katanungan, mga mahal kong taga-subaybay. Ginulang po tayo sa oras. Pasensya na po, nabitin ako at nabitin din kayo. Isa-like ko sa video na ito. Diyan po sa comment section, inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palakpakan.